O yung nagpa-Ash Wednesday siya, pero nakita nyo na bura kagad. O yung itim dito sa noon niya, nagpa-cruise siya pero yung cruise mukhang baliktad. Parang ang hindi cruise yung nilagay, parang X O pero kita mo, natanggal kagad. Bakit? Kasi demonyo Masamang tao Kayo talaga, simba pa kayo ng simba. Simba kayo ng simba, puros naman kademonyo yung ginagawa ninyo. Tinuturo ba sa simbahan mang-agaw ng asawa? Ay, magandang araw mga banateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube post. Di at your service. Ang vlogger na hindi dapat inintindi, ang vlogger na walang basihan, at ang vlogger na puros kalokohan lamang. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga kanser sa lipunan, lahat ng mga almoranas sa Pilipinas, lahat ng mga ketong, bulutong, lahat ng mga tigdas, lahat ng mga pigsa, mga tigidig sa gobyerno. Kaya kailangan pagka, 'di ba, katawan tao mo, kailangan yan. Walang sakit. Yung Pilipinas, may merong healthy ang Pilipinas, pero kapag ka nandiyan yung mga salot na mga sakit na yan. Nakatulad nila Bongbong, nila Sandro, nila ni Lima, ganyan, nila Risa Ontiveros, ni Tambaloslos. Lahat yan mga salot na mga sakit yan. Parang mga COVID, mga HIV, parang mga Ebola virus, mga anthrax, yung mga yan, sa mga leukemia. Yung mga hayop na yan, mga animal, kupal, bisit, pabigat, mga walang silbi sa bayan, swetik, salot, putos, kabuho, hindot, palamunin, sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga demonyo, mga engkanto, mga mandurukas, mandarambong, mga hudas, lahat yan. Baratan natin ng baratan, mga bossing. Kala ninyo makakalusot kayo at napakaganda nitong araw na ito. Talaga naman, nag-iiyakan. Sabi ko nga sa aking post, nako po, 7 minutes. 7 minutes lang. It only takes 7 minutes na speech. Para paalatin ng sobra ang tubig sa dagat. Hindi ba sabi nila, kaya daw maalat ang tubig sa dagat dahil yung mga seaman daw umiiyak yan kasi miss na yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Mga mahal nila sa buhay at mga pamilya nila. Kaya daw maalat ang dagat ang tubig dagat. Pero ngayon mas lalong umalat, mantakin mo. Ang dami ng mga dilawan na yan. Nag-iiyakan lahat kasama yung mga loyalistang tanga. Imagine. Bumubula mga bibig ng mga kupal sa Pilipinas. Diyos ko po. Talaga naman. Ay, nako po. Yan na. Kawawa rin. Kawawa rin talaga ang mga mga kababayan natin ngayon dahil lang dun sa pagdideklara ni Inday Sara. Diyos ko po. Sa pagdideklara ni Inday Sara, maraming mga tao ang nagngangaw-ngaw ngayon. Ay, Diyos ko po. Ay, talaga naman. Ako, sa totoo lang, awang-awa ako Oo. Awang-awa ako sa mga kadilawan, pulahan. Kanya-kanya sila ng reaksyon hindi ba? Pero bago natin pag-usapan yan. Mag-ano muna kayo Mag-follow muna kayo, subscribe, like, and share sa lahat ng ating mga social media accounts. Specifically itong Boss Dada channel na ito, Boss Dada TV. Maraming salamat sa panonood nyo sa vlog ko kanina. Kaya sinipag ako, magbablog ako ulit. Pagka ganyan marami nanonood kasi pag mag-vlog. Kasi sa totoo lang mahirap din ang pag-vlog Kasi katulad ako. Ako yung tipo ng vlogger na bigla na lang upo rito tapos magsasalita dyan. Wala namang kausap. Wala akong pakialam. Ako kasi hindi ako yung nagja-jot down, nagbo-bullet point sa mga topic, wala. Basta kukuha lang ako ng mga balita sa social media, balita dyan sa mga mainstream media, tapos rinire-reactionan natin, organic yan. Walang kopyahan, walang binabasa yan.
Oo, kaya dito sa channel natin pagka maganda, syempre nag-e-effort ka, nagpapagod ka, di ba? O kaya nga sabi ko, pag nagugustuhan niyo yung content ko, i-share niyo naman. Tapos mag-subscribe naman kayo, i-like niyo naman. Tapos diyan sa isang channel natin yung Boss Dada 2.0 yan, nasa taas yan. Mag-subscribe din kayo sa YouTube channel na yan dahil diyan natin nilalagay yung mga highlights ang ating mga napag-uusapan. Kasi yung mga gusto ng mahaba na kwentuhan, dito sa Boss Dada TV, nandiyan dyan yung mga full episodes natin. Full vlogs natin. Pero syempre, may mga tao na busy. Yung kung gusto nyo naman, yung mga maiklian lang, break time nyo lang, mga 10 minutes, 20 minutes, break time nyo, gusto nyo mag-recap. Ayan, pumunta kayo dyan sa channel ng Boss Dada 2.0, nandiyan dyan yung ating mga uploads. And syempre, yung Facebook page natin na Boss Dada Facebook page, yung Boss Dada Facebook page, hoy, i-follow ninyo yan, yung pangalawang Facebook page natin. Follow nyo yan. At syempre, aside from yung ating Facebook page, i-follow din ninyo yung isang original na Facebook page natin, yung may 300,000 na followers. Yung isa kasi, salamat sa mga nagsusubscribe hindi ko kayo tatantanan. Ipopost yan hanggang sa mag-subscribe kayo na mag-subscribe sa channel na yan. Para kahit na papaano mas dumami yung ating mga platform na ginagamit para makapaghatid sa inyo ng pang-uurat. Pang-uurat, talaga inuurat natin yung mga yan. Para baka sakali atakin sa puso yung mga hudas na yan, mamatay sila bukas ngayon din. Di ang saya-saya, di ba? Bago natin ibalita yung mga kaganapan sa bayang Pilipinas. Teka, meron akong isang gustong i-content Nasa na 'yun? Nawawala yung si Kuya Sir Jack Argota natin. Sir Jack Argota, congratulations. Ito, iyan na natin. Simulan na natin para mahaba yung ating mapapag-usapan. Ito, iyan na natin kagad. Ito si paring Jack Argota kanina, nagpunta siya diyan sa NBI at talaga namang nawindang ang lahat. Ang dami, rockstar talaga. Nawindang ang lahat ng mga taga-NBI, lahat ng mga media dahil superstar ito si Jack Argota, ang nag-iisang banateros na magulo kausap. Ngayon, pumunta siya dyan. Proud na proud kami kay Sir Jack Argota. Proud na proud kami kasi nagpunta siya dyan mag-isa, wala siyang kasamang abogado, dala lang niya yung sarili niya. Tapos may sinabi daw yung mga media sa kanya after nung mga interview nila. After nilang gawa ng fake news si Sir Jack Argota. Inano nila yan. Sinabi nila na, alam mo Sir Jack, sa dami ng pumunta rito, pinatawag dito, sa dami na nagpunta rito, ikaw lang yung masaya. Lahat na nagpupunta rito ang lulungkot, ikaw lang yung masaya. Banateros yan Hindi nyo kayang takutin ang banateros. Hindi nyo kayang ibuli ang banateros. Tinanong siya dito sabi sa kanya, Sir Jack, natatakot ka ba? Kinakabahan ka ba? Bilib na bilib ako sa sagot ni Sir Jack dito. Sabi niya, Ini ako inaamaan. Hindi man akong aamaan. Wala naman akong alanan. Naintindihan nyo? Ita-translate ko. Sabi niya, hindi ako kinakabahan kasi hindi ako ang may kasalanan. Wala naman akong kasalanan, ba't ako kakabahan? Ako pa kakabahan, di naman ako nagnakaw sa pera ng taong bayan. Si Bongbong nga, na nagnakaw sa pera ng taong bayan. Di umano. Nagnakaw ng pera ng taong bayan. Di umano, hindi nga natatakot, ang kapal pa ng mukha tapos si Jack Argota nag-post lang, matatakot siya. Ba't matatakot? Ako nga, sabi ko nga sa inyo, may kaso ako may DOJ case ako natatakot ba ako? Di ba nagsasalita pa rin ako? Di ba bumabanat pa rin ako, nagmumura pa rin ako dito, binababoy pa rin natin tong mga hudas sa Pilipinas? Di ba? Kasi hindi tayo dapat matakot sa ganyan. Ano bang ikakaso sa iyo? Ang ikakaso sa iyo, libel. Nasaktan sila kaya magkakaso sila ng libel. Yun naman ang ginagawa natin Pag tama palakpakan, pag mali banatan, masakit talaga ang katotohanan. Kaya talaga masasaktan yan. Magsasampa ng libel yan sa iyo para abalahin ka. Na baka sakali, pag naabala ka, huminto ka, o kaya hindi mo na sila tirahin, nek-nek nyo. Hindi nyo yung papatahimik. Alam nyo si Jack Argota, dapat gagawing pipi ng Panginoon yan. Pero ginawa lang siyang ngongo para magkaroon siya ng boses. Hindi siya maintindihan masyado ng mga ibang tao. Pero sabi ko nga sa inyo, mas malakas pa ang boses ng isang ngongo kaysa dun sa mga wala namang mga kapansanan pero putang ina hindi nagsasalita kapag may nakikitang mga mali sa bayan.
Ginagamit yung bibig sa kasinungalingan. Ginagamit yung bibig sa pagko-content ng mga katarantaduhan. Kasi putangin ng mga patay gutom sa pera, pero tandaan ninyo, matatapos sa si Bongbong 2 taon na lang, magbubutin na ulit kayo, kayong mga vlogger ni Bongbong, kayong mga pangit kayo. Ngayon si Sir Jack Argota nagpunta ron. Kala nila naman matatakot na si Sir Jack Argota, pero alam mo, wag nyo, don't get us wrong, okay? Hindi namin sina-challenge yung NBI, yung DOJ, yung PNP, wala kaming sina-challenge. Kasi alam namin na naiintindihan ng mga taga-NBI yung karapatan sa malayang pagpapahayag. Ngungo na nga yung tao ayaw nyo pang pagsalitain. So malayang pagpapahayag, karapatang pantao yan. At naiintindihan yan ng lahat ng mga matatalinong mga tao sa Pilipinas. Yung mga taga-NBI, matatalino yan. Mga taga-PNP, pera kay Torre, matatalino yan. Yung mga taga-DOJ, matatalino yan mga yan. At naiintindihan nila na karapatan ng bawat isang Pilipino na magsalita kapag may nakikitang mali. Di ba? So ngayon, hindi natin minamalit ang NBI na actually, kakatawag nga lang ni Sir Jack Argota sa akin, kinukwento niya yung nangyari kanina. Sabi nga niya na, Sir Da, grabe ang babait nila doon. Sabi nga nila na parang pinapunta lang ako doon para advisean ako. Wala namang masama sa mga sinabi mo, pero yung pinost mo na picture, na-verify mo ba yan? So sinabi niya na, kasi social media, nakikita ko, ang dami na nagpo-post, tapos pati yung mga malalaking personality nagpo-post na. So I assume na tama ito. Hindi ko naman alam na mali. Ang dami-dami naman nag-post, bakit ako lang yung pinatawag? Kasi nga targeted. Siyempre pag Banateros, target yan. Siyempre kapag malalaking mga DDS personality, target yan, kita mo ang daming media. But anyways, ang NBI, sumusunod lang sa utos yan. Compliant yan. Pagka may sinabi sa kanila, siyempre, amo nila yung taong bayan. Pag sinabi ng isang Pilipino na taxpayer na imbestigahan, iniimbestigahan nila. So just to be fair, naghumiling itong si Falsis na baklang pangit na hindi daw naliligo, di umano. Nawala daw kliyente, di umano. Puro di umano na. Para po na hindi tayo masampaan ng kaso. So ngayon, siya lang naman ang nangungulit. Actually, noong kinakausap nila yung NBI, I think yung NBI director ba yung kausap nila si Magno? Hindi ko alam kung siya. Pero nung kinakausap nila yung representative ng NBI, sinabi na, Sir, may mga lumalabas na ganito, ganyan. Ano ba yung mga pwedeng ikaso? Hindi. Pwede siya na makasuhan na ganito, ganyan. Kasi ang premise, nagpakalat noong dokumento. Ngayon, ang tanong, si Jack Argota, pinakalat ba niya yung dokumento? Kumalat na yun bago niya ipinost. Ipinost niya, hindi niya ipinakalat. Ang nagpakalat nun yung unang gumawa. Sino ba ang kauna-unahan na nag-post nito? Yun ang dapat na hinahabol nila. Ngayon, kung ang unang nag-post nito, si Jason Sa, at saka si Ka Eric, kasi si Jason Sa at saka si Ka Eric yung ididemanda ng NBI . Kung silang dalawa, yung unang nag-post, hindi pwede, dapat isa lang. Kung si Ka Eric lang. Kung si Jason Sa lang. Hindi naman pwedeng dalawa yung nagpakalat. May mauunang magpo-post yan. Sino yung unang nag-post? Yun ang dapat na kinakasuhan. Either or. Yun ang kinakasuhan. Kaya nga si Jack Argota hindi kinasuhan kasi naniniwala ang NBI na hindi naman siya nagpakalat. Nag-post siya katulad din ng marami. And na-reprimand siya. Na-reprimand siya. Natanggal yung niya. Nagka-violation yung kanyang page. Tapos natanggal yung kanyang post. So, nagdusa siya. Yung consequences of posting that, tinanggap niya. But nagsosorry ba siya doon sa kanyang ginawa? Hindi, bakit ka magsosorry? Karapatan mo ang magsalita. Tsaka hindi naman niya sinabi na totoo yung yung dokumento na yan. Ang sinabi niya, sa tingin ko, pinalinaw ko ito, binasa ko, sa tingin ko, hindi naman siya doktor. Buti sana kung doktor siya, nagda-diagnose siya using a fake document. Hindi nga natin alam anong itsura ng totoong document kasi Bopols naman tong Malacanang. Kung talagang sinasabi nyo na peke yan, hindi ilabas nyo yung tunay. Ngayon, magtataka ka. Wala namang complainant si Jack Argota . And even si Jason Sa at saka si Ka Eric Celis. Sino ba ang complainant nila? NBI. Bakit hindi mag-complain ang St. Luke's? Kasi nga, pag nag-complain ang St. Luke's, pag sila ang naging complainant, kailangan nilang ilabas yung totoong medical bulletin ni Bongbong. Yun nga yung ayaw nila mangyari, ilabas yung medical bulletin . Pag nilabas mo yung medical bulletin, di na bisto na malala pala talaga yung sakit niyan. Kita nyo ba doon nakaraan?
Mukha ng pagong na matagal nang hindi nagsuswimming. Tuyot na tuyot, ang haba na ng leg, konti na lang magiging giraffe na. Mukha ng ostrich eh. Ito niya si Bongbong, yung huling picture niya, yung huling nagsasalita siya, ganun mukha ng ostrich. Tang ina niyan. Nakakatakot na talaga itsura niya. Mamaya niyan, magkasakit siya eh. Paano kung hindi siya kasing sama ni Boying? Kasi si Boying, sobrang samang tao niyan. Hindi namatay yan. Eh, paano kung hindi masyadong masama si BBM? Sabi ni Aimee, masyadong mabait daw yan. O di yari na. Baka mamaya kunin kaagad ni Lucifer yan. O hindi ba? So kailangan ipakita natin kung ano yung totoong ano. So yun nga yung sinasabi ni Jack eh. Kung sinasabi nyo peke ito, ba't hindi nyo ilabas yung totoo? But anyways, maraming salamat sa NBI kasi tinanong din daw ni Sir Jack. Si Boss Dada may kaso din. Oo nga eh. Alam daw na NBI na meron, Diyos ko po. So, ayaw na lang natin palakihin kasi sobrang bait ng NBI and alam niyo naman si Sir Jack komedyante. So na-entertain naman daw ni Sir Jack yung mga tao diyan and compliance lang, sinabihan lang siya na Jack, hindi naman namin pinipigilan ang iyong kalayaan sa pagpapahayag kasi yan, absolute yan eh. Ngayon, gusto ko lang ipaalala sa iyo na kapag maswerte ka, walang nagrereklamo sa iyo, pero kapag may nagreklamo sa iyo, makakasuhan ka. Pwedeng manalo ka sa kaso, pwedeng hindi, pero makakasuhan ka pa rin. Kaya mag-ingat ka sa mga post mo. Make sure na i-verify mo yung mga pinopost mo. Kung hindi mo ma-verify yung pinopost mo, lagyan mo ng mga allegedly, di umano, lagyan mo ng mga ganon para hindi ka nila i-quote. Ang bait-bait ng NBI, di ba? O kaya Falsi, sorry ka kasi kung gusto mo ipakulong si Sir Jack dahil lahat ng mga masasamang bakla kalaban niya at kabilang ka ron. Hindi ka nagtagumpay. Talunan ka na naman. Olats ka na naman. Jesus Falsis. Olats ka na naman. O sa kagustuhan mo na maging tagapagtanggol ng mga baklang masasama sa Pilipinas at gusto mong pakasuhan si Jack Argota, hindi po siya nakasuhan. Pakinggan natin itong itong panayam na ito. Akala, yan ang inamin ng content creator na si Jack Argota nang humarap siya sa NBI. Inakala raw niya kasi na legit ang pinost niyang medical record ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hindi ko alam na ang dami na po, akala ko, legit eh. Ano nakasabay na ako. Ang galing Ang galing ng ang galing ng subtitle linaw Mismong ang content creator na si pero chap-chap na yan Nakita mo, nagsasalita sa pinutol tapos nilagay na lang sa engagement, gano'n. Pero ang sinabi talaga ni Sir Jack dito, wala naman ako masamang sinabi nagsisisi ka ba? Hindi ako nagsisisi. Magsosorry ka ba? Hindi. Ba't ako magsosorry? Oo, hindi ko alam na legit yun. Hindi ko naman sinabi na legit yun. Oo, ba't mo pa pinost yun? Siyempre, ba't ba kami nagpo-post? Di ba? Para sa engagement. Totoo naman yun. Ano, samaron. Nagpapakatotoo lang naman yung tao. Hindi ko rin, yun na nga sinabi niya hindi ko alam na peke pinost ko. Buti sana kung alam kong peke tas pinost ko and for the views. Hindi naman Sinabi niya hindi ko alam na peke, akala ko legit kasi ang dami ng tao nagpo-post Kumbaga kahapon pa yan pinopost. Ngayon ko lang pinost kasi pinalinaw ko pa nga sa ChatGPT. So ibig sabihin hindi niya ginamit yon for engagement. Hindi niya ginawa yon, pinakalat yon for engagement kasi hindi niya alam na yun, na legit yun. Pero bakit ba nagpo-post ang mga social media influencers? Dahil sa engagement. Mga tanga. Kahit nga kayo TV5 puro fake news din naman yung mga balita nyo. Pinopost nyo pa sa social media tsaka dyan sa dyan sa tawag dyan? Sa YouTube di umano. Puro fake news lang naman daw kayo di umano. Pinopost nyo rin naman dyan para saan ba? Para sa engagement din. Nga kayong hipokrito. Jack Argota o kilala rin bilang Sir Jack ang nagsabi for the views lang ang ipinost niyang medical certificate umano ni Fake news. Wala siyang sinabing for the views. Ang sabi niya, engagement. Wala siyang sinabing for the views, boss. Pangulong Bong. Kayo nga, fake news peddler kayo Mangko-quote kayo ng sinasabi niyong fake news tapos kayo fake news din. Wala namang binitawang salita si Jack Argota na for the views. Engagement, assumption niyo yan. Yung for the views na yan, hindi niya verbatim yan, hindi lumabas sa bibig niya yan.
Bongbong Marcos. Kasi ano yun eh, nila-enhance ko lang kayo GPT. So, kung ano lumabas doon, pinost ko na lang. Patawa-tawa pa ang social media personality nang dumating kanina sa tanggapan ng NBI Cybercrime Natural, bakit ka iiyak? Anong gusto nyo umiiyak siya dyan? Yun ang problema sa inyo eh. Nakita nyo, matapang si Jack Argota, nung humarap siya dyan, you are expecting na magfo-fold siya. No, Banateros doesn't do that. Kaming Banateros, wala kaming pake kahit anong mangyari sa amin. Sabi ko kasi hindi nga kami takot sa bala eh. Hindi nga kami takot makulong, hindi nga kami takot mamatay eh. Para sa ginagawa namin, para sa bayan. Tapos gusto nyo, patawa-tawa pa talaga. Komedyante yan eh, hindi naman yung dramatic actor eh. Talagang patawa-tawa yung si Jack Argota. O buuan loob namin sir. Hindi kami katulad nyo na mga bayaran. Luzon. Di umano ha. Pinasabina ng NBI si Kaya na ang hirap no, ang sakit sa kalooban eh. Na gusto mo yung tao malungkot tapos pagdating niya dyan, ang saya niya. Bakit sa tingin niyo si Sir Jack Argota pag kinulong niyo yan, iiyak yan? Ulul. Ready yan. Kaya nga yan pumasok sa Banateros kasi ready yan makipagbakbakan. Alam nyo ba batang Tondo yan? Taga-Tondo yan bago yan naging taga-Cavite. Utangin na ang tatapang ng mga tao sa Tondo. Lumipat siya sa Cavite. Ang tatapang din ng mga tao dyan. Double tapang. You expect Sir Jack to cry? Sorry. Utangin na. Ang kinakalaban namin mga kurakot sa gobyerno. Ang kinakalaban namin yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Hindi ka dapat matakot, sila ang dapat matakot sa atin. Yung mga magnanakaw, sila ang dapat matakot. Oo. Sila ang dapat matakot. Yung mga nagnakaw sa flood control, sila ang dapat matakot. Yung mga nangloko sa inyo nung eleksyon, nung kampanya, Uniteam, si Bongbong. Siya ang dapat matakot. Kita mo nangyayari sa kanya. Utangin na, ang payat-payat niya na. Mukha na siyang kalapati. Sama ng loob nila kasi nakita nila, na-expect nila ng mga camera nila na si Jack tahimik, parang lulugo-lugo. Hindi ganyan ng mga Banateros, mga bossing. Pumunta ako ng Congress eh. Talagang humarap ako dun. Ready akong makulong. Di ako nagdala ng sasakyan. May dala na akong mga gamit. Kasi sabi ko po, kung ipapakulong ka, ikulong ka. Tapos ang boxing, ganun talaga buhay. Weather lang yan. Si Sir Jack Argota, gabi pa lang, nasa Maynila na yan. Hindi, ayaw niyang malit. Nag-check-in na yan dyan sa may Baklaran. Para lang dito sa lakad na ito. At nung nakaraan nga, ayaw pang sumama niyan sa Davao. Dahil dito, sabi ko, hindi sumama ka. Importante yun, maintindihan ng NBI kung ba't hindi ka makaka-attend. Total naman, yan eh. Pwede namang i-reschedule yan. Kaya ngayon siya ni-reschedule. Gota dahil sa pagpapakalat ng Diba, umaaper pa? peking medical records ni PBBM. Pagpapakalat ng peking medical records ni BBM. Doon pa lang sa report, abnormal na eh. Bakla siguro yung reporter. Oo, siguro bading yung reporter kaya galit kay Sir Jack kasi puro fake news ang binibitawan. Pagpapakalat, hindi niya pinakalat. Parang nagtatanong nga siya eh. Nagtatanong siya. Ito yung picture, nagtatanong siya, pinalinaw ko. Ano bang basa nyo rito? Kasi para sa akin ganito. Hindi siya nagkalat, hindi siya ang unang-unang nag-post niyan. Itong TV5 na to, sama ng ugali nyo. Siguro bading. Ayon kay NBI Director Lito Magno, layo nito na mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang content creator. Ang awa naman ng Diyos, naunawaan ako. Kailangan 100% sigurado ka. Di ba? Pinapunta si Sir Jack dyan. Kaya nga sabi ko palakpakan natin ang NBI. Maraming salamat NBI. Kasi hindi nyo hinaharas. Salamat NBI kasi hindi nyo hinaras itong kapatid namin. Hindi nyo hinaharas yung mga mabababang mga tao. Pasalamat. Kasi sabi nga ni Sir Jack, tinuruan lang ako. Sinermonan ako na, oy, Jack, yung ginagawa mo para sa bayan, maganda yan. Yung pagbatikos ninyo sa mga maling ginagawa sa gobyerno, maganda yan. Karapatan nyo yan. Freedom of expression yan. Nagkakaroon lang ng problema, pinaalalahanan lang siya, nagkakaroon lang ng problema kapag meron ng nasaktan sa sinasabi mo at yung mga nasabi mo nagsampa siya ng kaso dahil dun sa mga sinabi mo, dun na magkakaroon ng problema. Kaya habang wala pa, mag-ingat ka sa mga pagpo-post mo. Make sure na verified yung pinopost mo and make sure na you're not stating you're not stating yung parang
pinapaniwala mo na yung tao sa mga bagay-bagay. Kailangan mayroon ka pa ring disclaimer na opinion ko ito, akin lang ito, pwede kayong maniwala, pwede kayong hindi, kayo nang bahalang tumimbang, ganun. Kasi pag sinabi mong ito ang totoo, alam ko yan, meron akong testigo, yun, delikado na yun. So, pinaintindi lang kay Jack. So, bilang isang vlogger, sabi ko nga, privilege pa nga ito kasi at least, ganun pala yun. Kasi syempre tayo, hindi rin, alam natin yung tama at saka mali. Alam natin na naglalabas lang tayo ng saloobin. Pero may limitasyon pa rin kasi yun O kumbaga, may mga bagay na hindi ka dapat na ginagawa para hindi ma-violate or hindi parang tawag dito yung ma-take advantage yung freedom of expression or magamit yung freedom of expression. So tinuruan siya. So maraming salamat NBI dahil yung turo nyo kay Jack Argota nakarating sa buong Banateros. Gamit na muna ng utak ko. Aminado raw si Argota na hindi Kaya naman pala bading yan Bading yan, Jack. Baka bading kaya galit sa'yo kasi kung ano-ano pinagsasabi, nagpakalat ka daw ng ganito, na ka daw, for the views ka lang. Amoy maaatching ka tsura pa lang, maaatching ka na kilay pa lang, malinis na Naka-gel, delikado yan. Kasi siyempre si Jack, kaaway niyan yung mga kasapakat ni Aura Baka si Sir kaya ganyan mag-report kasi bekla. Hindi naman masama maging bakla. Pag sinabi kong bakla ka tas hindi totoo, sige nga, halikan mo nga si Jack. Ina-assume ko lang pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pero mali kasi yung mga report mo ba't mali yung report mo? Baka galit ka kay Jack. Delikado ang pinakalat niyang medical record ng Pangulo. Kahit kabado, handa raw harapin ni Argota ang NBI dahil wala naman daw siyang masamang intensyon. Umamin ang social media personality sa kanyang pagkakamali pero wala daw siyang pinagsisisihan. Kung nakakalaw sila sa akin, alam naman nila na napapatawa lang ako Nauna nang sinampahan ng cyber Diba? Komedyante, tas sineryoso nyo. Tanga yarn. Oo. So, ayan na nga. Sinampahan na nga si Ka Eric at saka si Jason sa. So, hopefully, maano nila yan. Pero, okay na yan. Masyado nang mahaba yung balita na yan kasi hindi talaga yan yung gusto nating ibalita. Marami tayong gustong ibalita. Pero, congratulations, Sir Jack, dahil ipinakita mo na tayong mga badateros ay hindi magpapasupil. Tayong mga badateros ay talagang buo ang mga loob. Harapin natin lahat yan. Lahat ng mga kaso harapin natin yan. Wala tayong pabayad ng abogado, di makulong tayo. Ganun lang yun. Basta ang importante, hindi nakulong tayo dahil may nasaktan sa mga sinasabi sa atin. Okay na yun. Pero yung makulong tayo dahil nagnakaw, nakulong tayo dahil nagano tayo ng drugs, nakulong tayo dahil meron tayong mga illegal na mga gawain. O yun, pangit yun. Nakulong ka dahil nagnakaw ka sa sa flood control. Ganyan. Nagnakaw ka sa pera ng taong bayan, PhilHealth, nagnakaw ka dyan. Yan, masama yan. Pero yung makulong tayo dahil lang sa pagpapahayag, okay lang yan. Okay lang yan, ganun lang talaga yan. So eto na tayo, eto na, ibabalita na natin kasi ang dami nag-iiyakan. Pero balikan muna natin yung balita patungkol dyan sa ni Inday Sara, pagdedeklara niya na siya ay tatakbo sa 2028. Pasok. Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. At live mula sa Mandaluyong by Express Report, si Camille Samonte. Camille, ano ba itong naging pahayag ng bise at yung kanilang paliwanag sa pag-aanunsyo ngayong araw? Ruth, sa isang press conference kaninang umaga, tinuldukan na ni Vice President Sara Duterte ang mga spekulasyon kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. VP Sara, sa 2028, ito ang biglaang pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong umaga. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas.
Inihayag ito ng bise sa gitna ng impeachment complaints laban sa kanya. Sa kasalukuyan, nakabitin pa rin sa Kamara ang 3 impeachment complaints. Pero hindi na ito tinalakay ni VP Sara kanina. Bagkus humingi siya ng tawad sa taong bayan dahil tinulungan daw niya na mahalal si Pangulong Bongbong Marcos at sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Gate ni VP Sara, nakita niya ang umano'y kawalan ng katapatan ng Pangulo, kaya umalis siya sa gabinete. Hindi na rin daw niya kinaya na maging bahagi ng umano'y katiwalian sa 2025 national budget. At alam daw niya na impeachment ang kapalit ng kanyang pagtalikod sa administrasyon. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tantad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. No, matatandaan ninyo, ang unang-unang naglabas ng katiwalian si Pangulong Duterte. Tapos, ito si Inday Sara. Sabi niya, kinausap ko si Bongbong. Si Zaldi ko, pinakikialaman yung budget ko. Oo, yung budget ko sa DepEd, pinakikialaman. Actually, meron siyang mga dokumento na ipinakita. Tapos sinabi nga niya na even Senator JB Ejercito, inano yan, nasilip yan. Kinwestiyon yan. Oo, so ngayon, nagtataka siya, hindi siya pinansin nung presidente. Tapos biglang, nung marami nang namatay sa baha, anak ng tinapay, biglang, ano na siya, galit na siya sa corruption. Sinumbong na sa'yo ni Inday Sara nun, hindi mo ginalaw eh. Paano? Baka naman. Baka kaya hindi mo pinakinggan si Inday Sara dahil may komisyon ka rin doon. Baka, hindi ko na sinasabing meron ha. Di ba, hindi mo pa nga pinapaliwanag yun eh. Sir, sinumbong daw sa'yo ni Inday Sara yan noon. Wala pa nga, hindi nga tinatanong ng media yun kay Claire Castro eh. Walang yan eh. Siya yung una naglabas noon eh. Bago pa mangyari tong lahat ng investigasyon na to eh. Bago pa mangyari lahat tong mga kahayupan na to sa Pilipinas na nalaman natin lahat ng mga laki ng ninakaw nila. Kinuwento na ni Inday yun eh. Oh, bakit hindi ibalik ngayon? Totoo pala yung sinasabi nyo, Inday, dahil lumalabas ngayon ito si Bersamin, si Pangandaman, si ganito, si ganyan. Ano naman pala, talagang mga salot naman pala sa lipunan yung mga yan. Katulad yan, yung Pangandaman na yan. Diyos ko po, yung Pangandaman na yan ha. Akala ko ba may may kaso yung Pangandaman na yan? Akala ko ba sangkot yung Pangandaman na yan? Bakit hindi sila lumalabas? Bakit wala siyang kaso? Bakit hindi siya iniimbestigahan? Ba't hindi pinapatawag dyan sa mga kung ano-ano mga hearing dyan po tragis na yan? Bakit? Ano nangyari? Ano meron? Ano meron? Walang hiya kayo. Kayo talaga. Masyado kayo Halatang halata kayo Oh. Ayaw nyo bang kasuhan si Pangandaman dahil pag kinasuhan nyo si Pangandaman, ilalabas niya yung mga pangalan nyo na kayo talaga ang pinuno ng korupsyon sa Pilipinas? Baka kaya itinatago nyo si Pangandaman, kaya si Pangandaman hindi nyo ginagalaw kasi maraming alam yan Nilaglag ni Lacson si Pangandaman pero hindi nakakasuhan, di man pinapatawag si Pangandaman
Tapos biglang tinanggal sa Malacanang. Anong ex-deal yan? Huwag ka na mag-ingay. Huwag ka na magsumbong. Hindi ka namin idadamay. Ganun ba yan? Kayo talaga Ruth, pagkatapos ng kanyang press conference ay hindi na tumanggap si VP Sara ng mga tanong sa media. Ayun, so yun yung mga sinabi ni Inday Sara, di ba? Ang ganda-ganda. So ang dami ngayon mga umiiyak, mga bossing. Pakinggan muna natin yung mga umiiyak, ha? Tinan natin to, wait lang. Tinan natin to, merong isang umiiyak. Palakihin lang Ang natin. pag-announce ni VP Sara na siya ay kakandidato bilang Pangulo sa 2028 ay isang taktika lamang upang kapag nag-umpisa ang impeachment hearing sa kanya ay ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya na ito ay political persecution. Yes, so tayo nang galing, ha? Umiiyak, sabi ko nga sa inyo, 7 minutes. 7 minutes lang na nagsalita si Inday. Ang ganda ng mensahe ni Inday. Meron siyang kinote sa Bible, tapos sinabi niya na wala naman talaga akong balak. Even nung 2022, wala naman talaga akong balak. Pero wala kahit pala ayaw ko, doon ako papunta And nakikita nyo naman, mukhang walang pag-asa yung bayang Pilipinas. And hindi ako nakinig sa clamor ng tao noon na akong tumakbo ng presidente. Kaya ako nasisisi ngayon. Pero okay lang, nagsosorry talaga ako. Nagsosorry ako kasi hindi ko naman alam na satanas talaga yan. Kasi syempre yung demonyo ganyan, hindi na magpapakita ng totoong kulay yan Yung demonyo talagang kung ano yung maganda yun ay papakita niya. Pero yung kaloob-looban niya, satanas pala yan. So nag-apologize sa lahat ng mga nangyayari ngayon. I'm also a part of it. Although hindi ako nagnakaw, sila nagnakaw. Pero I'm sorry, naranasan nyo to because I helped him win. Si Inday Sara talaga yung nakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos para manalo. Bakit? Pakinggan muna natin to, sasabihin ni Larry doon na nag-iiyak. Dahil kasi nag-announce na siya ay tatakbo at ang nais lamang ng kanyang mga katunggali ay sirain siya sa politika. Nakakatawa ito, no? Totoo naman yun. Tanga, bago mo pa maisip yan, sinabi na ni Inday Sara yan. Alam ninyo, kaya nila ako ini-impeach, lalo na sila Inday, yung mga makakaliwaan nagpapa-impeach sa akin at saka yan si Risa Ontiveros. Kasi si Risa Ontiveros na ang umamin. Sinabi na mismo ni Risa Ontiveros na a Duterte comeback is right just here. Nandito pa rin ang Duterte comeback. At hanggat hindi na-eliminate si Inday Sara sa equation, delikado makakabalik yung mga Duterte na yan. Sinabi na yan ni Risa Ontiveros. Ito naman si Larry Gadon, tanga-tangahan na naman. Paano gagamitin ni Inday Sara yan? In-impeach nyo na siya nung nakaraang taon. Putang ina niyan. Nung 2025, pina-impeach nyo na siya. Na-impeach nga siya dyan sa sa Congress, di ba? Di ba naman siya nagdideklara nun? Di pa naman siya nagdideklara noon na tatakbong presidente. Sinasabi naman na ni Inday noong 2025 ba na kaya kayo nagfa-file ng kung ano-anong kaso sa kanya. It's because you want to eliminate her. You want her out of the equation pagdating sa 2028 presidential elections. Anong pinagsasasabi mo, Gadon? Nagagamitin niya yan ngayon na pinupolitika siya. Tanga. Noon pa, yun na yung sinasabi ni Inday. Politika lang yan. Pinupolitika lang ako ng mga yan. Gusto kasi nila mawala ako para malakas ang laban nila sa 2028 kasi akong pinakamalakas na gusto ng tao na kumandidato. Ngayon nga lang siya nag-declare 2025, pinai-impeach na yan. Yan na yung depensa ni Inday Sara. Tapos sasabihin mo, gagamitin niyan depensa. Matagal niya ng depensa yan. Bugok. Inan to. Tanga-tanga, tanda-tanda na, bobo pa. Napakalayo pa noong 2028, pero ito, meron na agad nagdideklara na siya ay tatakbo. At yan naman ay talaga namang alam na ng mga Pilipino na hindi naman siya mananalo dahil... Kung di mananalo, puta ka na nyo, ba't pinai-impeach nyo? Kung hindi mananalo, bakit number 1 siya sa survey ngayon? Sinabi ni Direlon, dilawan yun. Sabi ni Direlon, mananalo yan. Pagka bukas sa eleksyon, mananalo. Sinabi rin ni Risa Ontiveros nitong nakaraang interview lang niya na if the election will be held tomorrow, mananalo yan. Kaya nga kami mag-aalyansa, Kaya nga magsasanib ang pula, dilaw, komunista, tae, kuto, garapata. Kaya nga lahat ng mga salot sa Pilipinas magsasanib puwersa para lang talunin si Inday Sara kasi siya pinakamalakas. Ano sinasabi mong hindi mananalo? Kung hindi mananalo yan, di sana hindi nyo tinatrabaho yan.
Kung mahina talaga yan, di sana hindi kayo nagtatawag, magkakasama. Mantakin mo, dinidilaan mo yung tumbong ni Trillanes, kaaway mo yan. Mantakin mo yung mga tumbong ng mga komunista, dinidilpatan mo ngayon, dinidilaan mo ngayon, ikaaway mo yung mga yan noong hindi pa nag-aaway si Inday tsaka si Bongbong. Magpatingin ka na. Oo, baka maluwag na yung mga tornilyo mo, baka kumalas yan, mangagat ka. Unang-una, ang Philippine politics is divided only to two major camps. That is Marcos and Aquino. Ang mga Marcos, natural, hindi na siya iboboto. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists at ng mga Ilocano na solid north na hanggang Mindanao. Bobo talaga, puta. Dalawa lang daw ang kampo dito. Marcos at saka Cory. Putang ina, ba't hindi nanalo yung si Leni Robredo noong 2022 election? O si Marcos, kaya siya nanalo. Bakit yung boto ni Bongbong Marcos mas mababa kaysa sa boto ni Inday Sara? Akala ko mas malakas si Bongbong Marcos kaysa kay Inday Sara. Saan kaya binili ni Gadon yung logic niya? Magkano kaya bayad dyan sa logic na yan? Putyang ina, kung saan mo naman nabili yan, itago, sabihin mo dun sa tindahan na yun, magsara na. O baka may makabili pa ng logic na yan, ang dami ng tanga sa Pilipinas, dumagdag ka pa. Napakaraming Ilocano at ang tinatawag natin ng mga waray, yung mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, ang mga ba't hindi nanalo? Ba't hindi nanalo lahat ng mga manok ni Bongbong Marcos sa Visayas at sa Mindanao? Napakalakas pala naman ni Bongbong eh. Bakit hindi nanalo sa mga probinsya na mga pinagsasasabi mo? Bakit ang dami? Sila Respicio, sila Mamba, ang dami mga Ilocano. Ako, Ilocano ako. Bakit gigil na gigil ako kay Bongbong? Akala ko ba may solid north po? Baka solid north yan. Sila Riga dun para ng propagandista, no? Kaya imposible na manggagaling pa ang boto sa kanya sa mga Marcos camp. At sa mga Dilawan naman, sa mga Aquino naman, hindi rin siya iboboto siyempre kasi meron silang sarili nilang kandidato, no? Ano ka? Pag tumakbo siya si Guanzon, boboto siya eh. Dilawan si Guanzon, sabi ko nga sa iyo. Kaya nga maraming kandidatong lumulutang sa Dilawan kasi hindi sila solid eh. Kaya nga sinusulong si Bam, isinusulong si ganito, isinusulong ni si Leni Robredo, isinusulong ni Risa Ontiveros yung sarili niya. Yung Dilawan, watak. Watak yung Dilawan na yan. Putang ina, kahit sila, may mga Dilawan na kain suka, pero may mga Dilawan na ayaw talaga sa Marcos. Oo, may mga Dilawan na ayaw talaga sa Marcos. So pag tumakbo si Inday Sara, yes, I'm pretty sure hindi iboboto si Inday. Pero yung mga galit kay Bongbong, hindi rin iboboto ng mga dilaw na yun yung kandidato niya. Lalo na to si Risa. Hindi iboboto ng mga dilawan yan si Risa. Hindi iboboto ng mga pinklawan yan. Kasi ang gusto ng mga pinklawan, si Leni Robredo. Sasabi nito. Hindi nga sila united tapos sasabihin mo mag-unite kayo. Nag-aaway-away nga sila sa kampo nila eh. Andiyan si Risa Ontiveros, andiyan si Bam Aquino, andiyan si Kiko Pangilinan, andiyan pa si Mar Rojas o kung sino man ang i-adapt ng kanilang political party. Ang dami. Puta, lahat may pangarap. O paano yan? Sino ngayon ang tatakbo sa kanila? Lahat yan gusto maging presidente. Papayag ba yung mga yan? O tingnan mo. Bibigyan kita ng isang example. Noong 2022 elections, nag-usap-usap Robredo, Isko, si Lacson, si Pacquiao. O nag-usap-usap sila. Ilan sila? 4 sila. Nag-usap-usap sila. Putang ina naman tong ilaw na to. Unday lang kasi umiitim ako eh. Ayaw ko umiitim ako. So ayun na nga. 4 lang sila nag-usap. Mantakin mo 4 silang nag-usap. 4 lang ha. 4 lang. Putang ina niyan. Hindi pa sila nagkasundo. Ito pa kaya, ang dami-dami ng mga sinasabi mo. Paano magkakasundo yan? Para sa bayang Pilipinas sa sinasabi mo, pare-parehas mga ganid yan. Hindi mag-giveaway yan, mga yan. Putsang ina, maniwala ka. Lahat yan tatakbo kasi makakapalang mukha niyan. Tatakbo yung mga yan, alam mo kung bakit? Yan si Risa, alam naman niya, di siya mananalo. Pang-12 siya nung nanalo siya nung nakaraan. Pang-12, paano siya mananalo sa pagka-presidente? Wala naman nagawa yan ng senador. Puro kabisitan lang ginawa niyan. Hindi nga yung binoto ng pinklawan ng dilawan ng solid eh. Pinagsasasabi mo.
Wala yan. Hindi kaya ni Risa Ontiveros makipagsabayan kay Inday Sara. Ang gagawin lang yan, ito sa tingin ko lang malamang mali ako. Mali ako sigurado. Kukuha lang ng campaign funds yan. Bakit? Wala na siya. Hindi na siya tatakbong senador sa susunod eh. Top expired na yung niya, yung papel niya. Nagamit niya na yung dalawang pagkakataon niya para magbasa ng index card sa Senado eh. So hindi yan hindi yan mananalo. Kukuha lang ng pondo yan. Style mo bulok, style ng mga style ng mga presidentiables yan na kahit na alam naman nilang hindi sila mananalo, kumukuha sila sa mga campaign funders nila. At yan naman ay alam natin na ang mga Liberal Party at itong Tingklawan-Dilawan ay galit na galit dyan sa mga Duterte sapagkat inapakapakan nila si Madam Vice President Leni Robredo noong panahon niya. Kaya imposible na manggaling sa Marcos camp at saka sa Aquino camp ang boto ni Sara. Ngayon, tingnan naman natin yung mga leftist, yung mga nasa kaliwa. Hindi rin siya lalo iboboto dahil galit na galit sa mga Duterte yung mga yan. Bakit? Bakit galit sa mga Duterte yung mga kaliwa? Gadon, bakit? Ba't di mo sabihin kung bakit? Galit yung mga makakaliwa sa mga Duterte kasi inubos sila. Hindi ba yun din ang gusto mo? Wala, pinapahamak mo lang yung sarili mo, gunggong. Ang mangyayari, itong leftist ay kakampiyan either sa Liberal Party o yung Dilawan-Tingklawan o kaya ay posible na kumampi sila sa Marcos. At yun naman mga ibang mga political parties na mga minority political parties, of course, hindi rin kakampi sa kanya yan dahil yan ay talagang papanig yan sa administration or sa opposition dahil kasi kailangan nilang magpasok ng mga senatorial candidates kahit na ilang piraso lang naka-candidates, meron sila at meron din sila sa mga lokal. Kaya hindi yan magsasara. At isa pa, ang PDP naman ay wasak na. Nag-resign na nga yung kanilang Secretary General at marami na sa mga PDP wala na. At hindi naman solid ang PDP noon kay Sara dahil nagalit sila kay Sara. At galit din si Sara sa kanila. Kaya walang patutunguhan. Ay, ito chismoso, no? Ang dahil pinagsasabi, wala namang katotohanan kahit isa. Bibigyan kita ng isang matinding rebuttal. Si Inday Sara, pagka nag-eleksyon bukas, mananalo. Sinabi ng Dilawan. Sinabi ni Drilon, sinabi ni Risa, if the elections will be held tomorrow, definitely she will win. Siya ang mananalo. Ngayon, ibig sabihin, this early, sinabi na ni Inday Sara na tatakbo ako. Ano mangyayari ngayon? Lahat ng mga kapitalista, lahat ng mga campaign funders, lahat ng may mga personal agenda, mag-i-invest ba sila doon sa alam nilang matatalo? Mag-i-invest ba sila ng pera doon sa alam nilang ilalampaso? Itatry nila yung kanilang makakaya para lumipat kay VP Sara at itry si VP na VP. Nandito lang ako Kailangan mo ng pondo para sa iyong kampanya sa 2028. Lagi mong isipin na nandito lang ako Ganun yan. Kasi kung ako, negosyante ako, halimbawa tumakbo si Larry Gadon, kahit aso, magbotohan bukas yung aso namin, yung aso ng kapitbahay namin at saka siya, barangay chairman, baka talunin siya ng aso ng kapitbahay namin. Kung ako, mag-i-invest ako kay Gadon, negosyante ako, alam ko na matatalo yung taya ko sa kanya. Hindi ba ikaw sa casino, bigyan kita ng barahan na nakabukas. Yung barahan nung isa 7, yung barahan nung isa 9. Kanino ka tataya? Doon sa 7? Tanga ka ba? Siyempre tataya ka dun sa mananalo. Hindi mo isasakripisyo yung pera mo dun sa matatalo ka. Anong gagawin mo kung halimbawa itataya mo yung pera doon pero ayaw tanggapin? Tataya ka pa rin dun sa kalaban? Hindi, mananahimik na lang ako. Hindi ko popondoan yan kasi masisira lang ang pera ko dyan. Wala kang utak, Gadon. Itigil mo na yung pag-analyze mo. Wala ka namang utak para mag-analyze. Nagsasasabi nitong ulol na ito. Ito, pakinggan pa natin yung isang umiiyak. Si Madam Saba. Umiiyak. Wait lang. Ayan na. Nagpa-Ash Wednesday siya, pero nakita nyo na bura kagad. Yung itim dito sa noo niya, nagpa-cruise siya pero yung cruise mukhang baliktad. Parang ang hindi cruise yung nilagay, parang X Pero kita mo, natanggal kagad. Bakit? Kasi demonyo
Masamang tao eh. Kayo talaga, simba pa kayo ng simba. Simba kayo ng simba, puros naman kademonyo yung ginagawa ninyo. Tinuturo ba sa simbahan mang-agaw ng asawa? O, pakinggan natin yung yung sasabihin nito ni nung isa pang umiiyak. Pasok. Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Ay, ano ngayon? Nakala ko ba hindi ka nagulat? Ba't galit ka? Hindi ka nagulat pero galit ka. Karapatan naman niya magdeklara kahit ang aga pa. Bakit? Natutulog ka? Nagising ka? Linis-linisan ang po siya. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas. Uy, ba't mo sinisingit yan? Nagpa-file na nga kayo ng impeachment eh. Nag-file na kayo ng impeachment, antayin nyo na lang yan. Huwag mo nang singilin siya. Tangin na kaya kayo nagre-react kasi alam nyo, tapos na. Wala na. Endgame na. Alam nyo na hindi na kayo makakakuha ng pondo mula sa mga nagpopondo ng mga politiko. Okay, kasi syempre, si Inday yung pinakamalakas na kandidato, lahat ng mga bilyonaryo na gustong i-advance yung mga nila, yung kanilang mga agenda. Ay na doon yan sa pinakamalakas susugal, hindi sa inyo. Yung ba kinagagalit mo? Panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito. Palusutin nyo sa Congress. Tangina nyo, para kayong mga tanga. Palusutin nyo sa Congress. Tapos, paratingin nyo sa Senado. Pag nandoon na sa Senado, haharap siya. Sinabi na nga niya, haharap siya. Sinabi na nga niya, I want bloodbath. Sinabi na nga niya, we've been ready since 2023. Ready na siya. Alam naman niya kung anong barahan nyo eh. Yung sinasabi mong humarap siya, humaharap, kaya lang, saan? Sa'yo? Utas sino ka? Baka mamaya agawin mo pa yung driver niya. Bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala kang pake. Ikaw nga di umano humawak ka ng mga preso para magtinda ng droga para may pangtakbo ka sa eleksyon. Sabi nila, hindi ko sinabi yun. Kapal na mukha mo, Leila de Lima, tumigil ka nga. Sana nung nagpalagay ka ng abo sa bibig mo pinalagay para may sabihin ka naman tama. At syempre, hindi naman papahuli si Pastor Canor. Naghain ng ika-4 na impeachment complaint. Puta, gawin nyo ng 5, 10. Damihan nyo. Anak ng tinapay kayo. Sige, pasok. Ano ba tong balitang to? Mike, tatakan mo na. Ito na yung... Ito na. Time check. It is 6:34. 34. So, bigyan mo na ako ng isa para sa kasi nang makakuha ng isang receipt card. Ayan, so... Nakawawa naman talaga itong mga to. Lahat na talaga ng paraan gagawin nila para mapigilan ang isang Inday Sara na manalo sa 2028. Wala na tapos na laban eh. Tapos na boxing. Sabi ko kasi, dineklara ko na kanina nanalo na siya. Putsang ina, sabi ko nga wala na talaga to. Wala nang wala nang patutunguhan tong mga ginagagawa nila, mga impeachment nila. Wala na yan. Pang-4, inendorso. Tapos, umandar. Kayo-kayo na lang yan. Sino-sino na lang yan. Si Pastor Canor, si Ortega, yung mga young goons. Sila lang yan. Yung iba, nakikisali, hindi. Ako, miski ko, pipirma ako dyan, di na. Tangan, ba't ako pipirma dyan? Magiging presidente yung susunod na... Magiging presidente yung ipa-impeach. Pipirma ba ako dyan? Delikado, pucha. Meron pa akong tatakbo pa ako sa 2028 na congressman eh. Pag nanalo ako, di putang na niyari ako niyan. Pagka natalo naman ako, di hinabol din ako niyan.
So delicate yan. Pasa ko dyan. Kaya nakita mo si Pastor Canor, ang lungkot. Hindi siya masaya nung in-endorse niya kasi alam niya wala nang patutunguhan eh. Si Puno na mismo, si Congressman Puno na mismo nagsabi na wala na, sawa na tao dyan sa impeachment na yan. Impeachment out na sila. Ayaw na nila yan, malabo na yan. Oh, ito pa isang galit. Gusto ko lang marinig ninyo yung mga taong galit na galit sa sa pagdedeklara ni Inday Sara. Hindi daw sila affected pero umiiyak sila. Agoy! Na kongresista ang bigla ang pag-anunsyo ng kandidatura ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, paano naman nasabing gimmick ng mga congressman itong pag-anunsyo ni VP Sara? Jiggy, pananakot at kalkulado ang timing. Ganyan nga inilarawan ng Makabayan Block yung pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sinakto raw kasi ito ng bise bago talakayin dito sa Kamara yung nakahaing mga impeachment complaint laban sa kanya. Tingin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, panakot lang daw ito ng bise sa mga kongresistang susuporta sa kanyang impeachment. Panawagan ng Makabayan Block. Ang tanong, natatakot ba sila? Ang tanong, natakot ba kayo? Kasi sa totoo lang, if this doesn't mean anything to you, it's not worth any reaction. Hindi na ako magre-react kung baliwala ito. O kung sa tingin ninyo mahina si Inday Sara, hindi kayo kakabahan dun sa pag-i-endorso niya. But the fact na nagsasalita kayo ngayon, the fact na para kayong mga langgam na puta na bulabog, ibig sabihin, alam nyo, delikado kayo. And ngayon na lang, taon na to, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 10 months na lang kayo. 10 months na lang yung taning ng mga buhay ninyo. Hindi sila mamamatay taning, figure of speech to. Taning ng mga buhay ng mga, ninyo, katarantaduhan nyo sa Pilipinas. Kasi come 2028, tapos na. 2027, shoot na yan. Mga ngampanya na halos lahat yan. Lahat yan, magbabalimbingan na. Lahat yan, sisip-sip na kay Inday Sara. Putang ina, para na naman kayong mga pulube. Para kayong mga pulube na iniisip ninyo, shit, patay tayo. Pa 2028, puta yung mga kasama natin sa bundok. Puta, magsisibabaan na naman to. Ewan ko kung pabababain pa. Baka doon na ilibing yan. Kaya kabang-kaba sila. Sinong kabang-kaba? Si Leila de Lima. Si Leila de Lima, tsahin niya yata yung asawa ni Joma Sison eh. Basta kamag-anak niya yung asawa ni Joma Sison. Sino pa? Si Larry Uhugin. Wala namang kwentang tao yan. Parang bulati yan eh. Na pwede mong pabayaan lang dyan. Kahit anong mangyari sa kanya, matapakan mo, walang pakialam yan. Si Rene Co, yung isang aktivistang batang recruiter di umano. Na mga umaakit sa bundok. Kita mo siya nagsasalita. Sino pa? Si Risa. Sila lang. Sila lang mga bossing. Wala nang iba. Bakit? Kasi yari talaga sila. Ubos ang lahi nyo. Maniwala kayo pag nanalo si Inday Sara. Wag nang magpabudol sa mga Duterte. Dapat daw munang sagutin ni VP Sara kung paano niya umano binaldas ang nasa 612 million pesos. Yeah. Sagutin lang natin yun. Kailangan daw sabihin ni Inday paano niya binaldas. Putang na nyo, kala ko ba may ebidensya kayo? Akala ko ang dami nyong binibintang kay Inday Sara. Akala ko ba alam nyo kung saan niya dinala? Akala ko alam nyo kung saan niya winaldas. Bakit ngayon pinapagpapaliwanag niyo siya kung paano niya winaldas? Tarantado kayo, no? Wala kayong ebidensya, no? Na pondo ng taong bayan. Narito ang pahayag ng Makabayan Block. Siguro, tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi obra yung ganyang mga gimmick. Hindi naman pala eh. Hindi naman pala ubra, ba't umiiyak ka? Ba't bumubula bibig? Wala naman pala eh. Hindi naman pala importante eh. Bakit nag-a-analyze? Yung mga ganyan pinagtatawanan. Halimbawa, mag-declare si Trillanes.
Trillanes, tatakbong presidente sa 2020. Tatawanan lang ng tao yan eh. Hindi nga re-reactionan yan eh. Okay, see you 2028. Ganun lang sasabihin ng tao dyan. Pero alam nyo, malakas si Inday. Kaya nga yung itsura mo, para kasi Mona Lisa. Malungkot na malungkot kang nagsasalita pero sinasabi mo matapang ka. Tinyo, huwag mong lokohin sarili mo. O, Tinyo. Alam ko na naihi ka sa salawal mo. At alam ko na naglilipat ka na ng mga assets mo, pati bahay mo, palagi yung mga ventilador nyo. Nililipat nyo na sa bahay na hindi alam kung saan. Sobrang takot ninyo. At malalantad muli, no, ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. Ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Yan pa, isa. Itong biik na to eh. Itong si Congressman Cuchinillo. Madam, ang lagkit mo. Anong ano yan? Anong gamit mo sa buhok mo? Mantika ng mangkukulam? Sabi niya, ipaliwanag niya kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan. Abay gago. Nagsampa kayo ng demanda. Sabi niyo meron kayong ebidensya. Kung may ebidensya kayo, di sana alam niyo kung saan niya dinala yung pera niya. Sabi niyo, alam niyo kung kinurakot niya yung pera ng taong bayan. Dapat kayo magsabi saan niya dinala yung pera ng taong bayan. Hinahanap nyo, ipinagpapaliwanag nyo si Inday saan niya dinala yung pera ng taong bayan. Gago kayo nagdidemanda tapos kayo manghihingi ng ebidensya. Bobo! Ano itong mga batan to? Ano ito ibabalik at paano po kayo mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate. Tanga! Bobo! Inutil. Ang hilig mo kasi magpakita ng kuyokot eh. Puro tigidig naman yung puwet mo. Madam, korte ang magsasabi kung papaano isosoli yan. Korte ang magsasabi, ang mag-uutos ng mga bagay-bagay patungkol dyan. Tanga yan. ng higher ambitions, they are distractions po. At Marian, maapektuhan kaya ng anunsyo ni VP Sara yung takbo ng impeachment laban sa kanya? Jiggy, kumpiyansa itong Makabayan Bloc na boboto yung mga kapwa nila kongresista nang naaayon sa kanilang konsensya dahil malakas daw yung ebidensya at laman ng impeachment complaints. Malakas yung ebidensya tapos pinagpapaliwanag yung si Inday Sara. Parang mga tanga mga to, no? Utangin na to mga to, okay na yan. Tapos na yung tapos wag na natin ibalita yan, okay na. Gusto ko na ipakita yung mga reaction nila. Ay, syempre, hindi naman matatapos pagka hindi natin pinakita yung reaksyon ng Malacanang. Sige, Malacanang, anong reaksyon? Isa naman ng palasyo ang mga issue ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na ang tungkol sa paglustay umano niya sa pondo ng bayan. Mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtakbong presidente ni VP Sara, good luck. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Masaya, ano pang mga banat ng palasyo sa bise? Cheryl, wag daw sanang suluhin ni Vice President Sara Duterte ang credit sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. Kung tutuusin, mas marami daw dapat na ihingi ng tawad si Vice President Sara Duterte. At yan nga ang inisa-isa ng Malacanang. Good luck. Nadinig niyo po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Yan ang Baka sabi niya good luck sa kanya. Kami dapat magbigay good luck, wish ng good luck kay BBM kasi tangan ng payat na. Good luck sa diverticulitis mo. Good luck sa iyo. Sana umabot ka pa ng Pasko ngayong 2026. Ano pa Claire? Sige nga. Ang pambansang abogado ni Bongbong. Na reaksyon ng Malacanang sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Pero hindi pinalampas ng palasyo ang pagsusuri ni VP Sara dahil tinulungan daw niyang mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, huwag namang credit grabber. Tandaan po na... Grabe naman sa credit grabber. Hindi ba credit grabber si Bongbong? Kayo talaga lang ang hilig niyong ipasa sa iba
yung mga ano ninyo, yung mga ginagawa ninyo, di ba ang credit grabber si Bongbong? Ang dami niyang tulay na ninakaw. Yung Bukana Bridge, niregalo pala ng China yung kay Digong at saka sa mga tiga Davao, tapos kinuha-kuha niya. Yung subway, wala naman siyang kahirap-hirap doon. Nag-groundbreaking lang, putya, kanya na. Yung tulay doon sa Isabela, putya yan, pinapatanggal-tanggal niya yung gobernador dyan, tapos inangkin yung tulay. Kung meron ditong credit grabber, siya yun. Hindi si Inday. Ano bang credit ang ginagrab ni Inday? Yung sinasabi niya, nag-apologize siya dahil tinulungan man niya talaga si Bongbong. Tinulungan man niya talaga. O, sorry. Marami rin naman. Kahit naman yung kapitbahay namin, nagsusorry sa akin, Boss Dada. Sorry kasi nung nag-isko kayo tapos BBM kami, madami akong mga negative comments sa'yo. Sorry Nagsosorry din naman sila. O, lahat naman talaga nagsosorry. Tinan nyo. Sila Maharlika, mga BBM yan. Ngayon, mga Duterte na, nagsosorry din sila sa tao. For helping Bongbong Marcos. Ang daming nagsosorry ngayon dahil talagang ikinampan niya si Bongbong. Hindi lang si Inday. Ang pinag-a-apologize ni Inday is napakalaki talaga ng pagkakamali niya for not running. Napakalaki ng pagkakamali niya for not running. Pero sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, it's a blessing in disguise. Kasi kung si Inday Sara naging presidente, tapos ang vice president niya si Bongbong, ipa-i-impeach din siya niyan dahil gusto niya ni Bongbong umupo. Oo, baliktad kayo sabi ko nga sa inyo. Dapat talaga mag-apologize si Inday Sara sa mga Pilipino kasi siya ang number 1 na presidentiable noon. At how many percent? I think 50+%. Ang pinakamalapit kay Inday Sara, si Leni Robredo, kalahati at I think 17%. Tapos si Bongbong, putang ina, 8%. Survey yan Bongbong Marcos yan. Tapos, unsang ina, hindi niya man maangatan, hindi niya man malamangan si Leni Robredo. O ngayon, kaya nga binudol nung magkapatid si Inday, si Aimee at saka yan si Bongbong O binudol nila ito si Inday para mag-vice president ka na lang, ayaw mo naman kasi nag-file siya ng mayor Nag-vice president ka na lang, tulungan mo na lang yung kapatid ko. O nag-vice president siya, umikot siya sa buong Pilipinas, kinakampanya niya si Bongbong. O di dapat talaga mag-apologize siya. Anong iniiyak mo, Claire Castro? Natin ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Wait. Si Inday Sara, meron siyang 32 million na boto. Si Bongbong 31 lang. Alam mo ibig sabihin nun? Ulitin ko lahat ng bumoto kay Inday, mali. Lahat ng bumoto kay Bongbong, binoto si Inday. Pero 1 milyon ang bumoto kay Inday na hindi binoto si Bongbong. Ibig sabihin, weakest link si Bongbong. Hindi nga umaatin ng debate yan. Wala ngang plataforma yan. Kaya nga ngayon, di niya alam kung ano yung mga ipinangako niya. Wala namang pinangako yan. 20 pesos na kilo ng bigas lang. Hindi niya pa nagawa. Tangin na to si Claire Castro. Tanga talaga. Kung meron daw dapat ihingi ng tawad ang bise sa taong bayan, yun ay ang sarili niyang issue ng korupsyon. Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang 2 opisina at the time, OVP at ng DepEd. Paano si Bongbong? Kailan siya magsosorry sa pagnanakaw niya sa Pilipinas? Di umano. Kailan magsosorry si Bongbong? Kailan papaliwanag di Bongbong yung mga text messages na kumakalat ngayon? Patungkol sa mga perang nakuha niya mula doon sa kanyang bagman. Meron pa sa customs. May kumakalat pa sa customs daw. Meron pa dyan sa DPW. Meron pa nung kampanya noong 2025. Kailan ipapaliwanag di Bongbong yan, Naber? Kailan siya magsosorry dyan? Mantakin mo yung kay Inday Sara, dadalawa lang ang issue nyo. Hindi nyo pa mapatunayan. Itong kay Bongbong, araw-araw may bagong issue. Tsaka kailan kayo magsosorry tungkol dyan? Buti nga si Inday nagsorry.
Buti nga si Inday, kahit hindi nagnakaw, nagsorry. Si Bongbong magnanakaw eh. Di umano. Hindi pa nagsosorry. Tapos adik pa daw, sabi ng kapatid. Wala na, Claire. Kahit anong gawin mo, wala na yan. Hindi na obra. Naglabas pa nga ng listahan si Castro at isa-isa niya itong binasa. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Bakit? Ba't siya magsasorry doon? Siya magsasorry sa EJK. Bakit? Siya ba yung may gawa nun? Involved ba siya doon sa EJK? Mayor man siya ng Davao. Anong hihingi niya ng tawad sa EJK? Dahil binibintang niyo sa tatay niya? May kaso yung tatay niya sa Pilipinas? Wala. May ebidensya sila tungkol sa DDS? Wala. Ano hihingi ng tawad ni Inday Sara sa EJK? Ay, magsosorry po ako dahil maraming pinatay yung tatay ko. Ganon. Ba't si Bongbong? Di pa siya nagsosorry, maraming pinatay yung tatay niya. Maraming pinatay, maraming ninakawan. Ba't di pa siya nagsosorry? Mauna muna magsorry si Bongbong. Sorry sa lahat ng mga winalanghian ng tatay ko nung martial law. Bago magsorry si Inday Sara sa EJK, wala ngang kaso ng EJK dito sa Pilipinas. Yung mga martial law cases, ang dami-dami dito sa Pilipinas eh. Ano pa? Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siya magpapatay. Assassin po. Ihingi daw ng tawad ni Inday Sara yung paghingi ng tulong sa assassin. Hindi siya humingi ng tulong sa assassin. Ganito nga kasi kwento niyan. Ang papatay sa akin yan lang mga yan. Huwag kayo mag-alala. Pag may nangyari sa akin masama, may nakausap na ako. Pag pinatay ako ng mga yan, patayin mo rin. Anong doon? Anong problema? Ba't siya hihingi ng tawad doon? Hindi pa naman siya namamatay. Patayin niyo muna si Inday Sara para ma-activate yung assassin na yan. Supot? Yan na yun. Ano pa? Dapat din daw magsorry si VP Sara sa mga fake news na Hindi ka nga nagsusorry sa fake news na pinapalabas mo, Claire Castro, tapos gusto mo magsorry si Inday Sara sa fake news. Ano ba fake news niya? Ano yung fake news? Ikaw nga sinabi mo si Pangulong Duterte nangako na 7 lang yung bigas eh. Tangina, hindi naman totoo. Tapos yung tinanong ka nung mga yung tinanong ka dyan, sabi mo, ay hindi ko dapat pag-usapan dito yung mga sinabi ko sa vlog ko kasi yung vlog ko vlog yun. Hindi natin dapat tinatanong yun dito. Ikaw ang fake news peddler eh. Ikaw nagsasabi, maganda Pilipinas. Ikaw nagsasabi, malago ang ekonomiya. Ikaw ang nagsasabi, safe sa Pilipinas. Puta, ikaw ang fake news peddler eh. Ikaw nagsasabi, malakas si Bongbong. Naku, may dapat magsorry dito sa pagpapakalat ng fake news. Ikaw yun at saka yung mga media nandiyan dyan sa harapan mo. Pinandera niya sa publiko. Gayon din ang paggastos ng 7.4 million pesos ng bise para sa security and personnel para sa kanyang mga personal trips noong 2025. Ay, magkano ginastos ni Bongbong? Sa security niya, magkano ginastos ni Bongbong sa pagpunta-punta niya sa panonood niya ng mga karera? Magkano ginastos ni Bongbong at ginastos ng Pilipinas? Di ba sinisingil pa nga kayo ng DBM? Dahil meron kayong mga pinautang nyo isang ahensya ng pamahalaan na sinama nyo sa abroad na hindi nyo masingil-singil. Utangin na ninyo, ang hilig nyo manilip ng pera ng may 7.4 million, umiiyak kayo, 1.5 billion yung budget ng flood control project na ninanakaw lang. Personal trips nung 2025, sinabi na nga ni Inday Sara, hoy, hello. Pera ko yung ginagamit ko dyan. Hindi katulad nyo. Putang ina nyo. Pati yung pagpa-party-party nyo. Pati yung mga pag-concert nyo dyan sa Malacanang. Pera ng taong bayan ginagamit nyo. Wala, Claire Castro. Hindi ka makapuntos. Ano pa? Kung matatandaan, sinabi ni VP Sara sa OVP budget hearing ng House Appropriations Committee na personal niyang pera ang ginagamit niya sa kanyang foreign trips. Pero kinuha sa budget ng OVP ang ginastos para sa kanyang security at personnel. Bukod dyan, ito pa... Tsaka, kung di ba naman kayo tanga? Bobo ba? Bobo yan? Mula 2022 hanggang 2028, vice presidente ka. Mula yung duration na yan,
Walang patid yan. May security ka talaga dapat. Kahit saan ka magpunta, si Bongbong nga meron din. So kung binabayaran yung sinisweldoan ng taong bayan yung security niya kung saan siya nagpupunta, abay dapat lang trabaho ng mga security na yan na pangalagaan ang pangalawang pinakamataas na leader sa bayang Pilipinas. Now, nagagalit kayo sa mga alis niya noong 2025, poke ng ina nyo pala eh. Pinadala nyo yung tatay niya doon. Pinadala nyo yung tatay ko dito sa Dahig tapos gusto nyo, hindi namin bisitahin. Gago kayo. Si Tory na nga nagbigay ng abiso sa amin, pwede nyo naman siyang bisitahin doon. Bisitahin nyo na lang siya doon. Binibisita nila tapos nagagalit kayo. Hindi man aalis yan si Inday Sara. Hindi aalis yan si Inday Sara kung hindi nyo pinalayas yung tatay niya rito. Mga tarantado kayo, kasalanan nyo na eh. Tapos kayo pa yung nagmamagaling, sisilipin nyo siya. Natural, nga naman umalis siya ng walang security. Pangalawang presidente yan, bobo. Ano sasabihin ng ibang mga lahi na tanginan tong vice president, ba't walang bodyguard? Kasi, walang pera. Ginang Pilipinas na to. Pangalawang leader nila, hindi nila inaalagaan. Ikaw nga puro ka security. Di ba, Claire Castro? Anday mo security. Ikaw nga, kahit tumatai ka, may security ka Tangin na ka, huwag ka manilip. Hindi ka naman importante. Meron kang mga bodyguard. Sa Inday Sara, pangalawang presidente. Kung mag-bodyguard siya at gastusan ng opisina niya yung mga bodyguard niya dahil umaalis siya, dapat lang yun. Trabaho nila yun. Tanga. Protocol yun. Unggoy. Raw ang dapat ihingi ng bise ng dispensa. Pero alam mo, yun lang yung yun lang yung nasisilip nila kay VP Sara, 7.4 million, 125 million na doon sa 125 million na confidential funds. Well accounted for naman. Nag-issue pa ang COA ng unmodified opinion. Tapos, yung sa DepEd, wala namang issue ang COA. Hindi rin siya fina-flag ng COA. Sa tagal-tagal na panahon, yun lang yung nasisilip nyo. Gusto nyo isa-isahin namin yung mga ginawang pagnanakaw ng mga Marcos sa Pilipinas. Putangin na, baka 3 buwan na, di pa tayo matapos. Tsaka mga ipokrito kayo Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd. Kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. Oo, pero marami siya nagawa. Sinabi niya, hindi siya teacher. Hindi sinabing wala siyang kaalam-alam. To talaga fake news peddler ka talaga. Alam mo kung may fake news talaga dito, ikaw yung Claire Castro. Ang sinabi ni Inday, hindi siya teacher. Oo. At saka, bobo. Putangin na mo, tanga ka talaga, Claire Castro. Inoffer sa kanya ni Bongbong yun. Ganun katanga si Bongbong, i-offer ni Bongbong sa kanya kung alam niyang hindi kaya ni Inday Sara. Tanginan to. Di sana sisihin mo si Bongbong. Alam nyo pala na walang alam si Inday Sara bakit nyo inoferan ng DepEd? Tangina tanga sobrang bobo mo, Claire Castro. Sabi ko magdedebate tayong dalawa. Puta, mapapahamak ka sa akin. Hindi ako abogado pero mapapahiya ka sa lahat ng mga pinagsasasabi mo. Hihingi ng tao ni VP Sara Duterte ang pagiging DepEd secretary. Bakit? Tarantado. Galing tayo sa blended learning. Yung galing tayo sa yung homeschool dahil sa COVID. Tanginang galing ni Inday Sara. Napabalik niya yung mga estudyante sa 100% face-to-face. Pinilit niya yon. Bakit? Sabi kasi ni Inday Sara, wala talagang matututunan yung bata pagka nasa bahay lang. Laro lang ng laro yan. Alam ko yan dahil yung mga anak ko, pinagagalitan ko pag homeschool. Kaya kailangan face-to-face para mas marami silang matulungan. Ano nangyari? Face-to-face. Anong ginawa ni Inday Sara? Sa mga teacher, tinanggal ni Inday Sara yung ibang mga administrative work sa teacher kasi nga kumakain ng oras nila. Itinaas pa nga ni Inday Sara yung allowance ng mga teacher, yung mga pambili ng chalk, pambili ng mga materyales sa eskwela. Itinaas pa nga ni Inday Sara. Ang tagal-tagal na nandiyan dyan ng teachers party list, wala nga nagagawa para sa teacher yan. Ilang taon lang si Inday Sara na DepEd secretary. Putsaka na, ang dami ng reformang nagawa. Tapos sasabihin mo walang alam. Bobo, tangina mo. Ikaw ang walang alam. Tangina ka. Yan lang yung mga ibinabato mo kay Inday Sara. Paano nyo matatalo sa eleksyon yan? Kung yan lang ang panira ninyo kay Inday Sara, hindi nyo kayang talunin sa eleksyon yan, Claire. Putsaka na, 2 taon na lang, magbubuti ka na ulit. 2 taon ka na lang, balik ka na ulit sa pagbablog. Walang kukuha sa'yo na mga na sa specialty mo. Wala kang specialty. Specialty mo lang, mamburaot Mamburaot, tas hindi ka pa nakakaburaot. Putangin lang yan. 7 minutes lang na nagsalita si Inday Sara, bumubula na bibig mo.
Hindi ka naman tatakbong presidente. Ba't galit na galit ka sa mga pinagsasabi ni Inday Sara? Kung sa tingin mo, hindi tama yung mga pinagsasabi ni Inday Sara, ba't apektado ka? At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. Mas inuna rin daw ni VP Sara ang manira kesa tumulong sa gobyerno. Ang sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas, pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Yan po ay isang... Ano yan? Ganun ba kahina ang presidente mo? Kailangan ng tulong? Kala ko ba magaling kayo? Bakit kayo nagkagalit kay Inday na hindi kayo tinulungan? Bakit nakadepende kayo kay Inday? Tinulungan na nga kayong manalo eh. Tinulungan na kayo ni Inday Sara manalo nung 2022. Gusto nyo tulungan pa kayo ni Inday Sara para yung 20 pesos na kilo ng bigas ma-achieve ninyo? Kayo na nga kuno, mga gago kayo eh. Bitter yarn. Ang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ilan lang daw yan sa mga kailangan pang ihingi ng tawad ni VP Sara sa publiko. Isa pa sa hindi pinalampas ng Malacanang ay ang pagbaha na isinisi ni VP Sara sa Administrasyong Marcos. Ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang... Bakit ka gumagamit ng di umano kung di ka sigurado? Claire Castro, meron kayong confidential funds. Ang daming mga intel funds ninyo at kung ano-ano pang mga budget nyo, tapos hindi nyo ma-pinpoint kung ano yung mga problema sa Davao. Ay, Claire Castro, hindi nyo pa pinapaniwanag yung 50 million na nawawala daw sa vault nyo, ha? Sabi ni Mike Abby, sobrang corrupt daw ng opisina nyo, ha? Ikaw naninilip ka ng corruption ng may corruption, yung corruption sa opisina mo mismo, dun ka naka-opisina, hindi mo sinisita. Ikaw, Claire Castro, sabi ni Mike Abby, nuknukan daw kayo ng mga magnanakaw dyan sa PCO, ha? Sinabi ni Mike Abby yun. Hindi mo pa... Imbestigahan mo muna yung opisina nyo. Silipin mo muna yung opisina nyo bago kayo manilip ng iba. Talaga, sama ng ugali mo, ha? Ano pa yan? Ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Anong mukhang hindi naramdaman? Anong mukhang hindi naramdaman? Dapat may reklamo. Parang ngayon, may reklamo, may mga ghost project sa mga flood control. Nung parang hindi naramdaman, walang insertion nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang DPWH noon, ang dami build program, napakaraming mga tulay, kalsada kahit pandemic. Huwag mong puntahan yan, Claire. Wala ng pandemic nung panahon ni Bongbong, wala siyang nagawa kahit isang tulay. Alam mo nagawa ni Bongbong? Katarantaduhan. Ano pa? Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Antindi, no? Antindi, no? Yung kasalanan nila, isinisisi talaga nila sa mga Duterte, no? Walang ghost project nung panahon ni Pangulong Duterte. Walang reklamo, eh. Walang nagre-reklamo sa baha. Oo, palagay ko, putanginan to, sugapa sa bakuna siguro to na libre ni Pangulong Duterte. Baka buong pamilya nito nakinabang doon sa mga libreng bakuna ni Pangulong Duterte. Yung pinagsasabi mo. Walang korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Kung hindi mo naramdaman, gago, baka tulog ka lang. O kaya kung ano-anong ginagawa ninyo ng mister mo. Kaya hindi mo naramdaman, ano yung mga baha na yan? Nang matanong naman kung posibleng strategy ang... Yun lang yun. Hindi daw niya naramdaman. Tangina, multo ba yan? Magpaparamdam sa'yo? Dapat puntahan mo, tanga. 13,000 pala yung mga proyekto na yan. Ba't di mo puntahan? Pag pununtahan po, tangina yan eh. Sisilipin mo yung proyekto sa Davao. Ganda-ganda ng Davao. Punta ka sa Ilocos. Tingnan mo nga yung proyekto doon. Puro phase 1, tanga. Yan to si Claire Castro, satanas eh. Fake news peddler talaga eh. Ang deklarasyon ni VP Sara para mapagaan ang epekto sa kanyang impeachment. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili. Galit na galit ka? Ba't gigil na gigil ka? Na interes. Hindi ang taong bayan. Nang tanungin si Castro kung nagsisisi rin ba ang Pangulo dahil naging katandem nito si Duterte. Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon.
at mga Vice Presidente na puro bakasyon. Vice Presidente na hindi siya tutulungan. Vice Presidente na ang magiging... Hindi siya tinulungan na nga siya ng 2022 para manalo. So dito, inaamin ni Claire Castro na mahinang nila lang talaga si Bongbong. Mahinang nila lang si Bongbong. So parang sinasabi pa niya dito na nabudol pa si Bongbong. Ang ina niyan. Ibang klase talaga si Claire Castro. Sabi ko nga sa inyo, putya nakakatulog pa kaya na mahimbing tong kupal na to. Sarap siguro ng sa bagay, puro laging bago yung damit. Mukhang malaki bayad eh. Trabaho ay manira sa gobyerno. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Cheryl, sa ngayon, hindi pa... At ayun ang balita natin ngayong araw na ito. Itutuloy natin bukas sa upload natin. Tutuloy natin yung mga iba pang mga statement na binitawan ng mga iyakin sa Pilipinas. Iyakin dahil sa pagtakbo o pagka-deklara ni Inday Sara na tumakbo sa 2028. Tangina, taranta sila, no? Gulat na gulat sila. Butsang ina ngayon, problema nila, saan nila kukunin yung mga pangampanya nila sa 2028. Kung huling pagkakataon na nila ngayon 2026 para mawala si Inday Sara sa equation. Kapag itong 2026 walang nangyari sa lahat ng mga propaganda ninyo, tapos ang boxing, walang mamumuhunan sa inyo. Kailangan nyo magbenta ng mga ari-arian ninyo para meron kayong gagamitin sa kampanya sa 2028. Again, ngayon pa lang dinideklara ko na congratulations VP Sara Duterte for winning the presidential elections ng 2028. Congratulations sa iyo. More power. Huwag ka mag-alala. Nasa likod mo ang Banateros at ang buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat mga Banateros. Like, share, subscribe at kita-kita po tayo ulit sa susunod nating vlog.